Hi guys! Another video. So I think hindi lang pala unforgiving or about forgiveness ang problema dito sa mundo, kundi disappointment. Disappointment sa gusto nating mangyari pero hindi nangyari, or sa gusto nating isang tao pero ayaw niyang gawin, or basta disappointment mismo sa ating feelings, emotions. Yung aagree siya sa something, lahat naman gusto yun eh. Kung nag-agree sa'yo, nasa gusto. Advice ko sa atin, we will always feel that disappointment. When you put yourself in the feet of God and see what He sees, oh my gosh, chaos. But at least America also, you can see what He sees, and at least you can learn. It's in a part of the third eye chakra also. Then you observe and learn and be vigilant on the connections and why the person became like that, or why is it that past like that, then the person is like this, right? That forgiveness and disappointment ay napakalakas. So ugaliin po natin, ugaliin po natin, isipin na hindi natin makukuha lahat ng gusto natin. Kasi pag paulit-ulit na disappoint ka, paulit-ulit na pinupunta mo din sarili mo sa hell na emotion at pakiramdam, di makukulong ka, delusionally makukulong ka. Yun din ang isang part na humihila pababa sa isang tao. Wala din kinalaman ang demonyo doon or evil side. It's the disappointment itself. So, I think God is feeling that disappointment also. So, minsan, hinahayaan niya na lang na ganun. Hanggang may isa na makarinig sa kanya na miraculously kakaiba sa lahat. Pero ano pa rin yung patient and understanding and love niya and respect. Kaya dito pa tayo, buhay. Pero from excuse me, other accidents or other, the bad doings of others that destroy their own brother and sisters and end their life. There's a part of the bad entities that holds every person. Pero disappointment ang pinag-usapan natin ngayon. Yeah, yun yung hindi ko rin natindihan sa sarili ko, promise. So, kung ngayon na alam natin yun, awaken. Gising tayo. Yeah, disappointment. Kaya nawawala yung patient. Napupunta sa stress, depression, then anxiety. At pagiging down sa pakiramdam. Na hahantong sa, alam nyo naman, nakarelate lahat sa mental and physical health. Hindi lang pala ang forgiveness, disappointment. Kahit may love man, pero lagi kang na-disappoint. So, dito na rin yung respect. Pag naan mo na lagi kang na-disappoint sa iba, kunin mo yung respect na lang at ibigay mo sa sarili mo. Yun na lang. Kasi lahat may validation kahit tong disappointment na to. Naghahanap ka ng validation kasi bakit ma-disappoint ka. Bakit ganito, ganyan? Kaya may black sheep na sinasabi nila sa isang friendship, family, community, environment, etc. Dito sa mundo, dito sa earth. Kasi nga, yung validation na yan. Validation sa forgiveness na, validation sa lahat. Disappointment. And dito na rin papasok yan. Yung move on. Give the respect to yourself, then move on. Kung ganun sila, di ganun sila. Mahalin mo yung sarili mo. Protect your energy. And kung saan ka masaya, itungtong mo yung oras mo or panahon mo. Parang ito, gusto kong gumagawa ng video. Di kung na-disappoint ako or may nalaman akong bago, di gagawa ko ng video. Di ba? Or gumawa ng libro, maging artistic, or mag-build, parang yung mga carpenters, or mag-invent, parang yung machine inventors or any kind of inventions.
Doon na lang natin ito ng ating pansin. Kaysa hanapin ulit natin yung nakaka-disappoint sa atin. And gumawa ng kasalanan dahil sa disappointment na yun. Excuse me. Alam nyo, may dahilan nga talaga lahat. So, pinakita din ni God. Yun din ang pasasalamat ko kay God. Na pinakita niya kung ganito ka ng ganito pagtanda mo, or ganun na lang explanation pagtanda mo. Gusto mo din bang maging ganyan? Or pag kunwari, napunta ka sa isang lugar, gusto mo ulit na ganyan? Na maranasan mo? Kaya dapat maging open ka, lalo. Parang lalong open niya yung discernment, intuition, parang pina-boast or mas pinalakas sa mga pangyayari na nararanasan natin actually, pero hindi tayo open kasi. Kung may naranasan tayong kakaiba sa isang taong to, hindi natin na-gets yung dapat matututunan natin. Hindi naranasan natin ulit sa isang taong to. Yun, hindi lang sa pagtanda, kundi karanasan sa isang lugar na baka pag gusto mong punta sa isang lugar na ito, mararanasan ulit. Kaya meron tayong 7 chakras na gagamitin. Kung may napansin ka na hindi maganda, meron yung throat chakra para sabihin mo. At meron tayong heart chakra. At ito, third eye. At mag-synchronize yung tatlo para malabanan. Kasi lagi nga namang fear, yun yung nag-hold sa atin. Yung, ano bang Tagalog kasi nun? Yung fear na yun. Hindi galit or trauma yan. May trauma. Kaya nabibuild yung fear na yan. Yung dismay is pain. So, huwag na lang natin isipin yung trauma na yan. Kasi ang nabibigay lang niya mismo is fear sa atin. Nagkukumpile hanggang yung fear na yan. Ginagawa tayong idol. Na kung nakikita na natin na may gumagawa ng masama sa atin. Harap-harapan pa. Wala tayong ginagawa. Kahit sa simple na pagbabarya ng barya mo pag may binili ka. Promise. Kahit ganun. Kung binila mo yung barya at napansin mong kulang, hay, may isip naman yun. Makarma sa atin siya. Wala nang ganun ngayon. Kailangan mong sabihin mismo. Kung kunwari may anak ka or kapatid mo or namimiss mo yung friend mo, may isip naman sila eh. Lagi naman kasi yun ang nisip natin eh. May isip naman sila, may isip tayo. Kaya hayaan mong sila ang mag-message sa akin. Paano kung walang tatawag or magte-text? Doon darating yung dismay, disappointment. Maapektuhan yung salubin natin. Sino nga ba namang magsasabi? Ikaw din mismo, di ba? Di parang, hangin lang. Kasi wala na po ngayon yung Kaya, yung concern na sinasabi nila, nawawala na po. So, ikaw na may concern sa sarili mo, di ikaw na lang magparating. Ay, hello, kumusta? Kailan mo ako dadalawin? Sabi mo nung isang araw, isang buwan, pupunta ka dito at mamamasyal. Ba't hindi nangyari? Pag hihintayin mo pa ang wala mangyayari. Ikaw din ang pahirap sa sarili mo. So, lahat nga talaga may dahilan, Ikaw din mag-come forward sa nga kailangan mo. Oh my gosh. Pero meron yung bigger na sinasabi nila. Bigger purpose, bigger task. Naniniwala ko sa God's timing. Pero mga ganong senaryo yung maliliit lang. Ikaw na come forward. Kahit yung confrontation, pag matagal na kayong hindi nagkikibuhan dahil sa sakit ng loob, ay ikaw na nag-iisip. Ikaw na mag-come forward kahit na hindi ikaw may kasalanan. Ikaw na mag-come forward para mag-confront sa sitwasyon yung parehas. Dan always thinking naman na paano kung ikaw lang ang may concern pero sa kabila wala. 'Di ba? So doon siguro nawawala yung relationship ng isang pamilya at pagkakaibigan. Community.
The communication itself also. Tapos nahihirapan din tayong ilabas yung sa loobin natin eh. At dito ko rin idadagdag yung the mother's wound. Medyo relate siya eh. Na yun din yung paulit-ulit na cycle na kahit si universe. Nung naisip ko yung the mother's wound, ewan ko pa yung dati na parang may dumarating sa intuition tapos nag-spark. Messenger. So, kailangan ding mag-heal ni universe sa atin. Mother Universe. At tayong mga babae sa mga nangyayari sa mundong ito. Kaya sinasabi nilang may postpartum depression. Mga naano din natin mga babae yan. Na namamana sa ating mga mother at sa universe. Nagsimula kay Eve. Siyempre may naramdaman siyang fault doon, guilt. Kaya naging ganun yung sitwasyon nila. Kaya spirituality, namamana po natin yun. Yung okay naman tayo. May napapanood akong kwento or movie or series na ganun eh. Pero pag pumunta ka sa doktor, postpartum depression ang pagkaka-explain nila. Pero meron din sa genes or DNA. Yung napapasa-pasa pala. Alam mo nung una, ang saya-saya mo kasi magkakaroon ka ng anak tapos mahal mo pa yung lalaking pinakasalan mo. Nag-uusap kayo tungkol sa anak, ang saya-saya nyo. Pero bakit pagdating, nabuntis ka, okay pa, pagkapanganak mo, biglang nag-iba yung sitwasyon mo sa anak na pinanganak mo. Yun na po yun. Mga namamana nating mother's wound na hindi naghihilom. Tapos hindi pa supportive yung partner mo or supportive man. Pero congratulations sa mga mother na na-overcome nila yung mother wound na yun. Yung postpartum depression. Kasi mahirap nga naman yung magkaroon ka pa ng partner na hindi ka naintindihan. Kung question ka pa. So kayo mga lalaki, mahirap maging babae. Talaga. Para ano mo din yung mother's wound pag yung monthly. Kasi nag-iiba din ugali ng babae mood swing pag meron sila every month. Medyo may pagkawig din sa nanganak. Pero syempre mas malala yung nanganak. Mother's wound na pag nanganak ka hindi mo maintindihan. So, miracle din yung mga girls na basta nanganak, okay lang, hindi naranasan yung postpartum depression. May konti lang, pero a month, a year, okay na. Move on ulit, paano yung hindi. So, kailangan nila ng support. So, pag kailangan nilang medical support, parang psychiatrist or psychologist, di go kung may budget din. So, hindi lang pala lalaki ang nagbibigay ng natural sins sa mga anak nila. Pati pa mga babae. Mas mahirap pa. At hindi pa maintindihan. So, good luck for you being a man or boy that finding a partner. Mahirap kaming intindihin mga babae. Hanggat hindi nahili. Lalo yung being a woman or a mother. Kung andun na yun sa genes at DNA. Kahit anong bloodline mo. Kasi galing tayong lahat kay Adam and Eve. And, oh my gosh, thank you if I cut that cycle or matrix. Pero kayo din, gawin yung work nyo sa sarili nyo. Kasi hindi nyo rin maintindihan yung pinagsasabi ko. Kasi sinubukan ko na po Sinubukan ko. Sinabi sa akin, hindi ko naintindihan yung pinagkagawa. Of course, kailangan natin intindihin. Kailangan natin intindihin. There's always a process for it. Kasi huwag mong iparehas kung maintindihan mo. Sa iba na hindi pa naintindihan talaga. Wala lang, parang tinry ko lang para maintindihan ko din yung the mother's wound na sinasabi nila. Yung dumating na message sa akin. Kahit hindi ako nanganak, kahit ganito, ganyan. Kasi mararamdaman mo din kung nga yung kwento nila na yung past nila,
tapos nararamdaman mo yung sakit, hindi mo pa ba maintindihan yung ano? Pag magkwento sila, or mag-question ka? Parang ganun din naman, so I understand now how psychiatrists and psychologists do it. So, pwedeng gawin ng tao kahit walang diploma actually. Healer na ang tawag po doon. Spirituality healer. So, ayan, sana may naintindihan kayo kahit konti sa or sa aking topic ngayon, the mother's wound, tapos yung nararamdaman natin na dismay. And medyo relate din naman siya sa forgiveness. Hindi ka na nga maka-forgive, nadidismay ka pa lalo. O, di ba? So, iligtas natin ang sarili natin sa para pag naranasan ulit natin, ma-release na natin yung sarili natin. At mas lumakas pa. At hindi tayo fall down sa patibong na paulit-ulit na lang na patibong. At pagtanda, hindi ko man maintindihan, pero sa nakikita ko is, parang yung feeling na andun ka sa lugar na masukal na hindi mo maano, or mga thorny, or isang lugar na open space pero dark, ganun. Parang ganun na feeling. Protect ourselves, build ourselves more, especially here and here. Kung nakakarinig man tayo ng masasakit sa iba, sige lang, i-accept yan, para mas lalo kong lumakas. Parang ganun na, sabihin mo na sa sarili mo. Kahit paulit-ulit pa na maririnig ko yung mga shaming nyo sa akin, or mga persecution nyo sa akin, or kung anong tingin nyo sa akin, kasi namang nakakakilala sa akin, ako naman, di ba, hindi ikaw, hindi sila. Kahit sa loob ng family mo. Siyempre, may part na kilala ka ng family mo. Pero pag nagbago ka, panindigan mo yan na nagbago ka. Kasi minsan pa ulit-ulit yung binabalik nila yung past. Panindigan mo na nagbago ka. Pag hindi mo paninindigan, ikaw talaga yung sinasabi nila kahit nung past pa. Past and present is the same. Kung hindi mo paninindigan na nagbago ka, in a good way, hindi nagbago, naging masamang tao. So, ayan, thank you. Kanina ko pa sinasabi na thank you for watching. Don't forget to subscribe, click the notification, comment if you want, and share to my next videos. Well, let's see what's my next topic. See you all in my next videos.